Hi Capricorn! Welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang mga message na para sa'yo. At remember, ito ay gabay lamang. So, it depends kung paano mo siya i-apply o kung paano yung control na gagawin mo sa sitwasyon na ito. Kasi may free will ka, so ikaw pa rin na magdidesisyon. So, para sa mga napadaan sa akin channel, please subscribe, hit the notification bell, at kung makaka-relate ka, like, share, and comments na rin. So, Capricorn, ito ang mga messages na maparating sa iyo this week, July 27 to August 2. First card mo is, moving on, marirelocate ka raw. Closure, goodbye. So, pwedeng marirelocate ka dahil yung trabaho mo is mapupunta sa ibang lugar, or meron kang iiwanan na, magsisay bye-bye ka na. Trabaho man yan o person na karelasyon mo o mahalaga sa buhay mo. And then, toxic behavior, control, okay. So, kung ano tong sa tingin ko ngayon pa lang sino man to is isang taong toxic o mga katrabaho mong toxic ang ugali, iiwanan mo na yan. So, lilipat ka ng trabaho dahil hindi mo na kinakaya itong mga katoksikan nito. Diba? And then, secrecy, less deception. Lies, deception, sorry. Okay. So, kung ano man to, kasi ito is toxic behavior na rin to, yung mga kasinungalingan, di ba? Yung mga may hindi sinasabing totoo sa'yo. So, ang ano ko rito is, pwedeng relationship when it comes to sa iyong partner, romantically, or taong importante o may tatak talaga sa puso mo. We'll see mamaya. Okay. Now, ang ating tarot cards para kay, message para kay Capricorn. Di ba ganun talaga yon? Mapatao man o sitwasyon na sa trabaho. Once na, based sa ano ko sa aking experience na kwento ko lang. Ako yung taong pag may trabaho at nakikita kong kahit anong effort yung ginagawa ko. And then, ang mga kasama ko sa trabaho is toxic. Mas pinipili kong magkaroon ng peace of mind. So, nagre-resign ako. Kaya sa akin, okay yung maliit na sahod. Basta't masaya yung environment diba? Yun yung importante. Pero kung katoxican na, kahit anong effort gawin mo, kahit anong pakikisama. Ayun, ako sa akin lang yung opinion ko lang yung Capricorn. Okay, now, ang iyong na-carried away ako, okay. Ang iyong overall energy, 6 of Wands. Ang iyong challenge, Knight of Wands. And then, ang iyong opportunity, 7 of Wands. Ano to? Bibigyan mo ng boundaries yung mga taong sa tingin mo toxic, diba? Kaya sabi ko nga, may opportunity kang gawin yun. So, 6 of Wands, kasing nakakita ko dito ng moving on closure. So, para sa'yo, yun yung sa tingin mo mas magkakaroon ka ng peace of mind. Kumbaga makikilala mo yung sarili mo lalo na kung gaano ka katibay. Kasi di ba ang sabi nila, hindi porkit umalis ka sa isang sitwasyon is talo ng kano. Ito is kabaligtaran. Doon mo nakikita kung paano ka katatag, gaano ka katapang para harapin yung mga yung mga experience na hindi ka aya-aya. Kung paano ka tinetest ni universe. Yung mga bad experience na nakaka-encounter mo. So, okay lang yan, di ba? Para sa'yo, isang yun, magiging proud ka pa. Yun yung energy mo ngayon. Kung sakali man umalis ka sa sitwasyon mo, sa trabaho man yan, o sa mga taong importante sa'yo dahil sa katoksikan, klaro sa isip mo yun. Maluwag ang loob mo. Yun yung energy mo ngayon. Parang wala kang pagsisisi na gagawin mo yun. Para lang layuan. Kung ano man yung dapat ng layuan. Dapat ng ikakat mo na yan. And then, ang iyong challenge, Knight of Wands. May mga times na kailangan mong pabilisin yung aksyon. Pero, dahil nga apektado ka pa rin, move forward. Matapang ka nga harapin yan. Pero may mga times na sa tingin mo, nagpapaisip ka rin na
nagko-cause sa'yo ng babagal na pag-aksyon. Siyempre, hindi naman kahit naman gaano ka ka-strong, 'di ba? May mga times na bigla ka na lang mapapaupo, iisipin mo muna kung bakit nangyari. Kahit papaano napasaya ka kung ano man 'tong sitwasyon na 'to. But then, napuno ka, aalis ka na. So, nagko-cause yun sa'yo ng minsan parang nagiging mabagal ang pag-ano mo sa yung development para sa'yo. Although doon yung ano mo energy mo talagang okay, hindi na maganda, bye-bye. And then, yung opportunity of 7 of Wands. Hindi mo hahayaan na magpatuloy pa kung ano yung toxic na nangyayari sa paligid mo. Kung kailangan mong depensahan sarili mo, humiwalay ka, okay, diyan ka, dito ako, boundaries, yun yung gagawin mo. Clarify natin yan. 6 of Wands. 8 of Swords. Yes. Kasi ito yung mga bagay na ayaw mo nang maulit ng again and again and again. Yung para kang hindi makakilos, na parang hirap kang kumawala. But actually, hindi. Kung sa ibang tao, nagagawa nila na maging stuck na lang sa sitwasyon, ikaw hindi. Hindi ka ganun tao. Pag alam mo may deception na nangyayari, toxic behavior na, aalisan mo na yan. Mag-i-stay ka man dyan, kung sakasakali limbawa man, makikita mo man, hindi ka mag-i-stay kasi aalis ka Kung sakali mo makita mo itong mga taon to, o kung ano man itong kung sino man itong mga tao to sa buhay mo, hindi na ganun yung pagtrato mo. Yung treatment is, na iba na. Hindi na katulad ng dati. So, hindi mo kailangan ma-stress sa kanila. Yun yung energy na nakikita ko sa'yo. Bakit ako mai-stress sa mga taong hindi naman dapat pagtuunan pa ng energy, yung mga ganyang tao, di ba? So, yun ang mo. Maganda. Kasi hindi mo inahayaang ma-stuck ka na lang. Na minsan nakaka-cause nga ng delay. Na ibig sa mapabilis ng mga bagay-bagay. Lagi kang nag-iisip. Pag dinibdib mong masyado, di ba? Yung pagdidibdib nandoon, pero lalabanan, ikaw, ang tinutukoy ko dito, kaya mong labanan ng isip mo. Knight of Wands, Page of Wands. So, yeah. Doon ka na lang sa magpo-focus ka sa bagong papupuntahan mo. Minsan nga, nagkakaroon ng parang mabagal na development o babagal na pag-action. Pero doon ka pa rin pupunta. Step by step. Nagkakaroon ka man ng challenge ngayon, pero tutuloy mo pa rin. Kasi gusto mo ng maaliwalas na lugar, maaliwalas na trabaho, good environment, or sitwasyon. Ngayon, kung hindi na healthy, bakit ka pa mag-i-stay, di ba? And then 7 of Wands. 10 of Swords. Ito yung alam mo yung teen rider ka, nasa tingin mo nanliit ka. Kumbaga nagtiis ka rito Kaya nag-move on ka na. Ito na yung time mo para tanggalin na yan sa buhay mo. Kasi nandiyan yung pagsisinungaling, mga katoksikan, manipulation, di ba? Control, kinukontrol ka. Again, depende to sa sitwasyon mo kung saan mo i-apply. Love or trabaho. Di ba? So, dito yung nanliit ka na wala ka na pa ida-down. Sobrang na. Kumbaga, rock bottom na yun. Rock bottom na paghihirap. Ngayon, hindi mo nahahayaan yan. Diba? May opportunity kang layasan yung mga ganyang sitwasyon. Hindi ikaw yung taong martir para mag-stay dyan. So now, tanggalin na natin to. Punta na tayo sa iyong past, present, and future na energy. Ano pa mga messages kay Capricorn this week, universe? So, ayun past. Ang 7 of Wands ulit, diba? Present, Hierophant. And then, ang iyong in the future, the Empress. Wow, ang ganda.
Okay, 7 wands. Yan yung energy mo dati pa na ayaw mo nang maging martyr. Kasi alam mo na ang nangyayari eh. Dati pa, yung mga behavior na katoksikan, pagsisinungaling, may mga ginagawa na hindi mo alam, na nung na-realize mo, actually alam mo na, pero ayun, dumating ka na sa punong-puno ka na. Kaya ito si 7 of Wands niya, ando doon yung hindi mo nahahayaan. Diba? And then the Hierophant. The Hierophant is, natuto ka na. Maaaring natuto ka na dahil nga may mga nag-a-advise sa'yo. In-explain sa'yo, pinaliwanag sa'yo na ang healthy na pagmamahalan o ang healthy na environment, kung trabaho man to, is hindi kailangan ng katoksikan. Maaaring literal to na na meron kang nagkonsulta ka pa dito sa parang sa psychiatrist o psychologist. Kung kailangan mo ng mentor kasi parang hindi mo na kinaya. Pero mo 10 of swords is yun, sobrang hirap, sobrang pagod o sobrang sakit. Na umabot ka na sa point ng kailangan mo ng kausap. Kailangan mo magkaroon ng para ma-heal lang. Pampagaan ng loob man lang. And then in the future, the Empress. So back to pagmamahal sa sarili mo. Kung ang focus mo dati is sa mga taong hindi ka ginawa na maganda, in the future, ikaw naman, sa sarili mo naman ibibigay mo yung lahat ng oras mo. Kung kinakailangan mo magpaganda, tingin ko rito parang ikaw yung, di ba may sinasabi sila na 2.0, so magiging ikaw si Capricorn 2.0. Andiyan diyang pupunta ka sa salon, baka nga iba pa sa inyo enhance ng ganda, 'di ba? Dati ka na maganda pero syempre minsan 'di ba, pag meron ka pang gustong i-improve sa sarili mo, magkakaroon ka ng konting enhancement. So yun yung nakikita ko rito. Kasi mas lalo mong mamahalin yung sarili mo. Okay, now let's clarify. 7 of Wands. King of Swords. Yes. Kasi ito yung King of Swords is decision making na. Kung bago pa lang na pagpaplanuhan mo na, nare-realize mo na, hanggang sa tumating ka na sa point na that's it. Wala nang balikan to. Pag nagdesisyon ka, desisyon na yan. No turning back, sabi nga nila. Kumbaga, na kung yung isip mo is, kung yung iba, 50-50, ikaw 100% na, tatalikuran mo na. Kasi matagal mo na napag-isipan, matagal mo na na-realize. So, ito na yung time na this is it, bye-bye. Kung naging smart ka na ngayon, Capricorn. Hindi ka na nagbulag-bulagan. Hindi ka na naging manhid. Na-realize mo na lahat-lahat. Kung ano man to yung mga katoksikan na yan Sabi ko nga again, sa trabaho or sa relationship. The Hierophant. Death card. Yeah. Transformation. Nang dahil sa mga nag-advise sa'yo, isa yun sa nakatulong. Kung bakit na-realize mo, naisip mo na hindi na tama. Enough is enough. So, kung ano man to, sino man to, ikakat mo na yan. Buburahin mo na talaga as in, wala na. Hindi mo nababalikan yan. Kaya literal na yung iba sa inyo, magre-relocate para lang wag na makita kung sino man tong mga nandiritong toxic na to. Iko-close mo na ang door mo sa kanila. Kaya may closure dyan. Bye-bye. Ganun talaga. May mga hangganan ang kontrata natin kay Universe. Kahit sino pa makilala mo. May mga, may mga soul contract natin natawag. Kung ang mga tao o sitwasyon sa buhay mo is natapos, hanggang dyan, kahit anong pilit mo, kung wala na yan, tinapos na ng universe, or tapos na yung soul contract nyo, hindi mo na yung makikita. The end na. So, yun yung nakikita ko rito. And then the Empress, the Lovers. Yes. Wow. Okay, back to Capricorn 2.0. Self-love, self-care, nag-e-enhance ka.
At ito yung masasabi mong tama na bitiwan mo na yung mga relasyon na hindi para sa'yo. Bitiwan mo na yung mga sitwasyon na hindi ka na nagkakaroon ng ng healthy na emosyon sa sarili mo. At yun yung pinili mo. Kasi pagdating in the future, the lovers is commitment. Kung itong taong to is tinagal na talaga sa buhay mo, may bibigay sa'yo sa universe na totally opposite nung nakilala mong tao, or kung ito man is commitment sa trabaho, is kabaligtaran ng environment na pinanggalingan mo, which is healthy. Ando dun yung pagtutulungan, teamwork. Or pwedeng after mong maalagaan sarili mo, na-improve mo, move on, move forward, back to Capricorn 2.0, pupuntahan mo is maganda. Pwede rin itong contract signing. Meron ka talagang pipirmahan, or pwede ng magiging romantic partner mo, which is very opposite sa dating pinanggalingan mo. Which is ang ganda. Pinagkaloob sa yan. That's why may death card dito. Tapos na yung mo rito. Kontrata mo, soul contract. Ito na yung bago. So, dito ka na pinapapunta ng Universe Capricorn. So, ano ang susunod pang message? Last message ni Universe? Two of Wands. The Chariot. Five of Cups. Okay. The Chariot is moving to different direction. Yes, sa ngayon, hindi mo nakikita yan. Hindi mo pa nakikita kasi in the future mangyayari. Which is panibagong mundo mo, panibagong ikaw, panibagong nakapalibot sa'yo. At ito na mga nanakit sa'yo, na nag-cause ng sadness, iiwanan mo na yan. At alam mo na ando doon yung pagiging clear sa isip mo. Yung emosyon na mabigat, makiklear na rin yan, Capricorn. So, maganda ang naging outcome after mong magdusa kung sino man at kung ano man tong pinanggalingan mo. So, Capricorn, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you again sa mga susunod ko pang reading. Bye!